Let's pray together. Tayo po ay manalangin. Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for giving us precious time to study your word. Ama namin Diyos na mga bagay na nasa langit, maraming salamat po sa napakahalagang oras na ibinigay niyo sa amin upang pag-aralan ng iyong salita. We believe the Bible is really word of God. Kaya naniniwala po kami na ang Biblia ay talagang salita ng Diyos. And we confess that we are terrible sinner who are going to hell. At talagang inaamin po namin na kami po ay terribling makasalanan at mapupunta sa impyerno. So please mercy on us to get salvation. Kaya pakiusap, Panginoon, mahabag ka po sa amin at magkaroon ng kaligtasan. We cannot do anything for forgiveness of our sins. Wala po kaming anumang magagawa para mapatawad ang aming mga kasalanan. Without your grace, nobody can get salvation. Kung wala po ang iyong biyaya, walang sino man po ang maliligtas. So please be mercy on us so that we can get salvation today. Kaya pakiusap, Panginoon, kahabagan niyo po kami para magkaroon po kami ng kaligtasan ngayon. We commit the rest of time in your mighty hand. We pray in name of Jesus Christ. Amin pong ipinagkakatiwala ang aming natitirang oras sa inyong makapangyarihang kamay. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. In this week, we study about these topics. Kaya sa linggong ito, napag-aralan natin itong mga paksa na ito. Through many evidences, we can believe that Bible is really word of God. Kaya sa pamamagitan ng napakaraming ebidensya, doon tayo naniniwala na yung Biblia ay talagang salita ng Diyos. And God is really alive. At yung Diyos ay buhay. And yesterday, we checked about our sin. At kahapon po, nasuri natin yung patungkol sa kasalanan. And today, we will study how to be forgiven and go to heaven. At ngayong gabi po, pag-aaralan natin kung paano mapapatawad at paano makakapunta sa langit. And after we get salvation, we can live for God. That's the Christian life. At pagkatapos natin maligtas, pwede na tayo mamuhay para sa Panginoon. Ito yung Kristiyanong pamumuhay. So today, we're gonna review the last session and we will study about salvation. Kaya nga, ngayon po, magbabalik tanaw tayo sa mga nakaraang session at pag-aaralan natin yung patungkol sa kaligtasan. Bible says we are born as a sinner. Sinasabi ng Biblia, tayo ay pinanganak na makasalanan. That's why by using our sinful nature, we always commit sins. Kaya ang gamit ang ating likas na pagkamakasalanan, palagi tayong nakakagawa ng kasalanan. Then God says He look at our heart. At sinabi ng Diyos, siya ay tumitingin sa ating puso. That's why when we commit a sin in our heart, it's already sin before God. Kaya nga kapag tayo ay nakakagawa ng kasalanan sa ating puso, ito po ay kasalanan na sa harapan ng Diyos. So how many times did we commit sexual sin? Kaya gaano karaming beses na po tayo nakagawa ng sexual na kasalanan? How many times did we commit murder? Kaya ilang beses na po tayo nakagawa ng kasalanang pagpatay? So many times. Napakaraming beses. Then the Proverbs chapter 26 says, we have a 7 abomination in our heart. Kaya sa Kawikaan chapter 26, sinasabi din na meron tayong 7 karumal-dumal sa ating puso. So we check our heart yesterday. Sinuri po natin yung ating puso kahapon. We like to boast. Gusto natin magyabang. And we are stubborn. At minsan matigas tayo. We are greedy. Medyo masiba tayo, sakim. And all people are hypocrites. At lahat ng mga tao ay mapagkunwari. And we have a tiger. We get angry. At meron tayong tigre, nagagalit tayo. And sometimes we speak a very harsh word. At minsan nagsasalita tayo ng mga nakakasakit na salita. And we like to gossip. At gusto nating ng chismis. So, the only difference between the good person or bad person is how much they rebuild their sins. Kaya nga ang kaibahan lang sa mabuting tao at sa masamang tao ay kung paano nila ihahayag yung kanilang kasalanan. But in the eyes of God, when God look at the people's heart, all people are terrible sinners. Pero sa mata ng Diyos, kung pagtitignan ng Diyos ang kanilang mga puso, lahat ng mga tao ay makasalanan. Then one day we're gonna die. At isang araw tayo po ay mamamatay. Then we will be judged according to our sins. At tayo pa ay huhukuman alinsunod sa ating kasalanan. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Yes. Death is not the end. Kaya po yung kamatayan ay hindi ito yung katapusan. When we die, we will be judged and go to hell. Kapag tayo po ay namatay, tayo ay huhukuman at mapupunta sa impyerno. Hell is the eternal place. Yung impyerno po, ito yung walang hanggang lugar. And hell, once we go to hell, we cannot get out of the hell forever. At sa oras na mapunta tayo sa impyerno, wala nang labasan ito. Then how can we go to heaven? Kaya paano tayo makakapunta sa langit? Do you want to go to heaven? Gusto niyo po bang mapunta sa langit? Gusto po? Yes.
We really want to go to heaven. Kaya gusto talaga nating mapunta sa langit. But the problem is, we cannot do anything. Pero ang problema, wala tayong anumang magagawa. Some people misunderstand. If they keep the 10 commandments and live according to the word of God, they can go to heaven. Kaya maraming tao yung nagkakaroon ng maling pagkaunawa na sinasabi nila kapag sinubukan nilang sundin yung 10 utos o mamuhay sila para sa Panginoon, ay magkakaroon na sila ng kaligtasan. But we have to know, the 10 commandments are not the ladder to go to heaven. Pero dapat nating maunawaan na yung 10 utos, hindi ito yung hagdan na papunta sa langit. They are the mirror that reveals our sins. Ito lang po yung salamin para ipahayag yung ating kasalanan. So Romans chapter 3 verse 19, would you read first? Ngayon ay nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan, iyon ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan, upang matahimik ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos. Yes. Those who are under the law, it means those who try to go to heaven by keeping the law or word of God. Kaya mga nasa ilalim ng kautusan, at ibig sabihin ito yung mga taong sinusubukan nilang panatilihin yung pagsunod sa 10 utos. Then the Bible says they will be guilty. It means because they cannot keep all the law all the time. Kaya sinasabi ng Biblia, sila po ay matatahimik dahil hindi nila kayang sundin lahat ng utos sa lahat ng oras. Then why God give us the 10 commandments? Kung ganon, bakit binigay sa atin yung 10 utos? The verse 19, upang every mouth may be stopped. Not to say that we are innocent, God give us the 10 commandments. Kaya nga, upang matahimik ang bawat bibig para hindi nating masabing inosente tayo, pinakita sa atin yung 10 utos. People are proud. Yung mga tao ay nagmamalaki. They don't know how much terrible sinner they are. Hindi nila nalaman kung gaano sila katiribling makasalanan. That's why God showed the 10 commandments. Are you really good person? Kaya nga ipinakita sa atin yung 10 utos na sinasabi, talaga bang mabuti kang tao? Did you keep this? Did you keep this? Sinunod mo ba to o ito? Then we realized, when we stand before the 10 commandments, we realize that how dirty we are. Kaya kapag tayo ay tumayo sa 10 utos, maunawaan natin kung gaano tayo karumi. The verse 20, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Yes. So God gave us the 10 commandments not to keep for going to heaven, but to check our sins. Kaya nga, ibinigay ng Diyos yung 10 utos para hindi para sundin ito, kundi para masuri natin ang ating kasalanan. I don't know how much dirty my face. Kaya hindi ko alam kung gaano karumi yung aking muka. But when I look at the mirror, I can see, oh, very dirty. Pero pag titingin ako sa salamin, oh, madumi. So, because we don't know how dirty we are, God showed the mirror, spiritual mirror, 10 commandments. Kaya nga, hindi natin alam kung gaano tayo karumi. Ibinigay sa atin ng Diyos yung 10 utos para malaman kung gaano tayo karumi. So we have to understand, no matter what we do, we cannot go to heaven by our own works. Kaya nga dapat nating maunawaan na anuman yung gagawin natin, hindi tayo makakapunta sa langit base sa ating sariling gawa. Because of sin. Dahil sa kasalanan. That's why God did something to forgive all our sins. Kaya nga may ginawa yung Diyos para mapatawad ang lahat ng ating kasalanan. So, in order to get salvation, we must not focus on our own work. Kaya nga para magkaroon ng kaligtasan, dapat huwag tayong magtuon sa ating sariling katwiran. Because we cannot do anything. Dahil wala tayong anumang magagawa. We have to focus on what God did to save us. Kaya dapat tayo magtuon kung ano yung ginawa ng Diyos para iligtas tayo. Naintindihan po? Pastor, I want to go to heaven. That's why, what should I do? I attend the church, pray, and offer the money. No, don't focus on your work. Panginoon, Pastor, gusto kong pumunta sa langit. Anong gagawin ko? Kailangan ko bang pumunta sa church, manalangin at magandog? Anong gagawin ko? We have to check how God saves us. Dapat nating suriin kung paano tayo iniligtas ng Diyos. So here, in Luke chapter 18, there is the story of the Pharisee and tax collector. Doon po sa Lucas chapter 18, merong kwento patungkol sa Pariseo at sa maniningil ng buwis.
They went to the temple to pray. At nagpunta po sila sa templo para manalangin. And the Pharisees is like a pastor these days. Yung mga Pariseo ay parang pastor sa panahon natin And ngayon. he's very proud of himself. At talagang nagmamalaki siya sa kanyang sarili. And he raised up his hands At tinataas niya pa yung kanyang mga kamay. and proudly he called God, Panginoon. Kaya nagmamalaking tinatawag niya yung Diyos. I'm so thankful because you made me different from such a sinner tax collector. Kaya nga, Panginoon, nagpapasalamat ako dahil hindi mo ako ginawang gaya na itong maniningil ng buwis na ito. I fast twice a week Kaya nga nagpa-fasting ako ng 2 beses sa isang linggo. and I offer the tithe. At naghahandog ako ng ikapo. So he talk about his own works. Kaya nga, sinasabi niya lang kung yung sarili niyang gawa. But tax collector really know he is a terrible sinner. Pero yung maniningil ng buwis, talagang nalalaman niya kung gano'n siya makasalanan. No matter what he does, he already know he cannot pay the penalty of his sins. Kaya nga, ano man yung kanyang gawin, hindi niya kayang bayaran yung kabayaran sa kanyang mga kasalanan. He already know only one thing he can ask is God's mercy. Kaya nga nalalaman niya na isang bagay lang yung kaya niyang hingin sa Diyos, yung habag ng Diyos. So he hit his heart Kaya nga dinadagukan niya yung kanyang dibdib. and he didn't even look up the sky. At hindi man lang siya makatingin sa langit. He said, I'm terrible sinner. At sinasabi niya na ako'y terribling makasalanan. And he said, God, be merciful to me, a sinner. At sinasabi niya, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. So what do you think? This Pharisee is a sinner or not? Ano sa tingin niyo, itong pariseo ay makasalanan po ba o hindi? He is also a sinner. Ito rin po ay makasalanan. But he doesn't know how much terrible sinner he is. Pero hindi niya nalalaman kung gaano siya kateribling makasalanan. So he thought he can go to heaven by his good works. Kaya nga iniisip niya na makakapunta siya sa langit sa pamamagitan ng kanyang sariling gawa. Jesus said, not this Pharisee, but this tax collector got salvation. Kaya nga sinabi ni Jesus, hindi itong pariseo na to, pero itong maniningil ng buwis yung nagkaroon ng kaligtasan. So if we don't know how much a terrible sinner we are and truly repent, if we don't truly repent, God never allow us to believe the salvation. Kaya nga kung hindi talaga natin nalalaman kung gaano tayo kateribling makasalanan at hindi tayo tunay na nagsisisi, hindi tayo tutulungan ng Diyos na magkaroon ng tunay na kaligtasan. So today, we're gonna study the gospel. Ngayon po, pag-aaral natin yung patungkol sa Ebanghelyo. Evangelio, good news. Ito po yung magandang balita. So today we will study about these topics. What's the salvation? Ngayon po, pag-aaral natin itong paksa na ito. Ano po ba yung kaligtasan? Salvation is the forgiveness of sin. Yung kaligtasan, ito po yung kapatawaran sa mga kasalanan. And in order to forgive our sin, God make the redemption law. At para mapatawad ang ating mga kasalanan, gumawa yung Diyos ng batas pangkatubusan. Meaning is, instead of a sinner, if someone else died and shed the blood, that blood pay the penalty of this sinner's sin. Ibig sabihin ng batas na ito, kung meron tao na may dadanak yung dugo, ay mapapatawad yung kabayaran ng kanyang kasalanan. So, based on this redemption law, Jesus Christ came to this world and died for our sins. At sa pamamagitan ng batas pangkatubusan na ito, si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan para mamatay sa ating kasalanan. He said on the cross, natupad na, tapos na. Sinabi niya sa krus, natupad na, tapos na. He forgave all our sins forever. Pinatawad niya ang lahat ng ating kasalanan magpakailanman. And freely, He forgave us. At nang libre, pinatawad niya tayo. That's why the last sin is not believing this. Kaya nga po yung huling kasalanan, yung hindi pagsampalataya dito. So one by one, we will study about these topics. Kaya nang paisa-isa, pag-aaralan natin po itong mga paksa na ito. Are you ready? Handa na po ba kayo? Handa na po? Today will be happiest day. Ngayon po, ito po yung magiging pinakamasayang araw sa inyo. So first, what's the gospel? Una po, ano po ba yung ebanghelyo? Gospel is the message about salvation. Ito po yung mensahe patungkol sa kaligtasan. It's called the Magandang Balita. What's the Magandang Balita for student? Oh, everyone knows. Walang pasok. Po, walang pasok. Then all the students are very happy. At lahat ng mga estudyante talagang sobrang saya. Then what's the Magandang Balita for debtor? Paano naman kaya yung mga may utang? Ano yung magandang balita sa kanila? Yes, walang utang. Then what's the good news for sinner? Paano naman po kaya sa mga makasalanan? Ano yung magandang balita sa kanila?
Your sins are already forgiven. That's the good news. Lahat ng iyong kasalanan ay napatawad na. Ito po yung magandang balita. So today we will study about magandang balita. What's the salvation? It's the forgiveness of sins. Kaya yung kaligtasan ay yung kapatawaran ng mga kasalanan. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Upang magbigay ng kaalaman ng kaligtasan sa kanyang bayan sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Yes. This is very simple. If we have a sin, we go to hell. Napakasimple lang po nito. Kapag meron tayong kasalanan, dapat tayo mapunta sa impyerno. And in the past, we committed many sins. At noon, nakakagawa tayo ng kasalanan. Now we can commit a sin. Ngayon, nakakagawa tayo ng kasalanan. And from tomorrow until we die, we will commit a sin. Kaya hanggang bukas, hanggang sa mamatay tayo, ay makakagawa pa rin tayo ng kasalanan. So if all our sins are forgiven forever, can we go to heaven? Kung ang lahat ng ating mga kasalanan ay mapatawad, magpakailanman, makakapunta na ba tayo sa langit? Sa langit? Yes. Opo. If we have a one single sin, we cannot go to heaven. Pero kung meron tayong kaisa-isang kasalanan lang, hindi tayo makakapunta sa langit. But if all our sins are forgiven forever, we can surely go to heaven. Pero kung lahat ng ating mga kasalanan ay napatawad na magpakailanman, siguradong makakapunta tayo sa langit. This is salvation. Ito po yung kaligtasan. Naintindihan po? So, how can all our sins be forgiven? Kung ganun, paano mapapatawad ang lahat ng ating mga kasalanan? That's why God made the law, redemption law. Kaya nga po gumawa yung Diyos ng batas pangkatubusan. Redemption law means instead of a sinner, someone else can pay. Kaya nga, yung batas pangkatubusan na imbis na yung makasalanan, merong ibang magbabayad. So this is redemption law. The one anak has a maraming utang. Ito po yung batas pangkatubusan. Merong isang anak na maraming utang So he has to go to jail. at dapat siya mapunta sa kulungan. But tatay says, don't worry, I pay instead of you. Pero sinabi ng tatay, huwag kang mag-alala, magbabayad ako sa halip na ikaw. So he sold the car and house and the lot. Kaya nga binenta niya yung kotse, yung bahay, at yung mga lote. And instead of the son, tatay paid all. Kaya nga sa halip na yung anak, yung tatay yung nagbayad ng lahat. Then, anak needs to go to the jail or not? Kung gano'n, yung anak ba kailangan pang mapunta sa kulungan o hindi na? Hindi na. So he's smiling. Kaya nakangiti na siya. Ah, masaya ako. Salamat, tatay. He didn't do anything. Wala siyang ginawang anuman. But thanks to the tatay, he doesn't need to go to jail. Pero salamat sa kanyang tatay, hindi niya na kailangan pumunta pa sa kulungan. This is a redemption law. Ito po yung batas pangkatubusan. Like this, we are born as a sinner and supposed to go to hell. Gaya rin po nito, tayo po ay ipinanganak na makasalanan at nakatakdang mapunta sa impyerno. But instead of us, Jesus died and paid all the penalty of our sin. Pero sa halip na tayo, yung Diyos, si Jesus yung namatay para bayaran yung lahat ng ating kasalanan. That's why thanks to Jesus, we don't need to go to hell. Kaya nga salamat kay Jesus, hindi na natin kailangan mapunta sa impyerno. If we have a utang, we have to pay the money. Kaya kapag may utang tayo, kailangan natin magbayad ng pera. But if we have a sin, we have to die. Pero kapag meron tayong kasalanan, kailangan tayong mamatay. Bakit po? Romans chapter 6 verse 23, very important verse. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yes. What's the penalty of a sin? Ano po yung kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. That's why we cannot pay. Kaya nga po hindi natin kayang bayaran. So based on the redemption law, before Jesus came to this world, Israel people always killed the animal instead of their sins. Kaya nga, bago pa dumating si Jesucristo dito sa sanlibutan, yung mga Israelita nung unang panahon, naghahandog sila ng hayop para ialay sa kanilang mga kasalanan. Leviticus chapter 17 verse 11, very, very important verse. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ipantubos sa inyo mga kaluluwa, sapagkat ang dugo ay siyang tumutubos dahil sa buhay. Life is in the blood. Kaya yung buhay ay nasa dugo. So, shedding the blood means life is killed. Kaya yung pagdanak ng dugo, ibig sabihin merong namatay. What's the penalty of sin? Ano yung kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. So, shedding the blood means death. Kaya yung pagdanak ng dugo, ito po yung kamatayan. So, by shedding the blood,
the people's sins can be forgiven. Kaya nga sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo, yung kasalanan ng tao ay mapapatawad. So Hebrew chapter 9 verse 22, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Yes. Without death, without shedding the blood, there is no forgiveness of sins. Kaya nga kung walang kamatayan, kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. So based on this redemption law, Israel people always kill the animal to be forgiven. Kaya nga base sa batas pangkatubusan, yung sa lumang tipan, yung mga Israelita ay naghahandog ng hayop para patayin. This place is called the tabernacle. Itong lugar po ito ay tabernakulo. And this is the place for Israel people to offer the blood of animal and to be forgiven. At ito po yung lugar para maghandog ng hayop at para mapatawad yung kanilang mga kasalanan. So I need 2 volunteers. Dalawang volunteer po sa harap. Brother Robert, Brother Christian. Okay, let's just say he's a sinner. Sabihin natin siya yung makasalanan. This is his sin. Ito po yung kanyang mga kasalanan. What's the penalty of sin? Ano po yung kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. So this sinner must die. Kaya itong makasalanan na to, dapat siyang mamatay. But based on the redemption law, he bring the sacrifice lamb. Kaya nga, base sa batas pangkatubusan, siya po ay nagdala ng sakripisyong handog na Instead kordero. of sinner, this sacrifice lamb will die. Kaya nga, sa halip na itong makasalanan, itong kordero na to yung mamamatay. He raised the hand on the head of the lamb Kaya nga, inilagay niya yung kanyang kamay sa kanyang ulunan. and he prayed, Panginoon, I commit many sins. At siya ay nanalangin na, Panginoon, nakagawa ko ng maraming kasalanan. But instead of my sin, instead of me, this lamb will die. Pero sa halip na to, sa halip na ako, itong kordero na to yung mamamatay. Then his all sins transfer to the lamb. At ang lahat ng kanyang mga kasalanan ay lumipat sa kordero. Very pogi lamb. Pogi Are na you kordero. ready to die? Handa ka na mamamatay? Yes, thou. Oo daw po. What's the penalty of sin? Ano po yung kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Where is his all sins? Nasaan na yung kanyang kasalanan? To him or to the lamb? Nasa kanya o nasa kordero? Cordero. That's why instead of this sinner, the lamb died. Kaya nga sa halip na yung makasalanan, yung kordero yung mamamatay. Cut the neck and took the blood. Kaya siya ay gigilitan at kukunin yung dugo. And when the blood is offered to God, God says, oh, his sins are paid. At kapag inihandog yung dugo sa Diyos, at sasabihin, yung kanyang kasalanan ay napatawad na, ay nabayaran na. Then if his all sins are forgiven, then can he go to heaven? Kung yung lahat ng kanyang mga kasalanan ay napatawad na, mapupunta na ba siya sa langit? Yes. Not because he is a good person. Hindi dahil siya ay mabuting tao. Not because he is a pogi. Hindi dahil siya ay gwapo o pogi. But because of the sacrifice of the lamb. Pero dahil sa sakripisyong handog. Naintindihan po? Yes. Would you give the big hands for them? Thank you. So, in order to be forgiven, in the Old Testament, they did like this. Kaya nga para mapatawad yung kanilang kasalanan sa lumang tipan, ganito po yung ginagawa nila. He has many sins. Marami siyang kasalanan. But his all sins transferred to the lamb. Pero yung kasalanan niya ay lumipat doon sa kordero. Then he says, Holy! Because the lamb took away all his sins. Kaya nga masaya na siya kasi lahat ng kasalanan niya ay kinuha na ng kordero. And in order to pay his sins, the lamb must shed the blood and die. At para mabayaran yung kanyang kasalanan, yung kordero o yung tupa ay dapat mamatay. So this is the offering for personal sin. Ito po yung handog para sa personal na kasalanan. But for all Israel peoples, for 1 year sin, God gave the very special day, the Day of Atonement. Pero para mapatawad yung kasalanan ng buong Israelita sa loob ng isang taon, pinahintulot ng Diyos yung araw ng katubusan. So once a year, Israel people gathered around the tabernacle. Kaya isang beses sa isang taon, sila po ay nagtitipon dun sa tabernakulo. And they prepared the 2 goats. At sila po ay naghahandog ng 2 kambing. And they sent the 1 goat to the wilderness. At dinadala nila yung isang kambing doon sa ilang. When the goat is disappeared, they believe, our sins are gone, I'm forgiven. At kapag nawala na po yung
kambing, may isip nila na nawala na yung kasalanan nila at napatawad na sila. And to another goat, the high priest transferred the 1 year sin of Israel to another goat. At yung isang kambing naman, isasalin yung pinakapunong pare yung kanilang kasalanan patungo dun sa kordero o sa And he kambing. killed the goat. At papatayin yung kambing. And he offered the blood to the Lord. At ihahandog yung dugo sa Panginoon. Then God says, oh, their sins are paid. At sasabihin ng Diyos, yung kanilang kasalanan ay nabayaran na. So they are forgiven. Kaya sila po ay napatawad na. That's the way to be forgiven before Jesus came to this world. Ito po yung paraan para mapatawad bago dumating si Jesus dito sa sanlibutan. So for 1 year, Israel people commit many sins. Kaya sa loob ng isang taon, yung mga Israelita ay nakagawa ng napakaraming kasalanan. They transferred their 1 year sin to 2 goats. Kaya nga inililipat nila yung kasalanan sa 2 kambing. By their blood, by their sacrifice, Israel people were forgiven. Kaya nga sa pamamagitan ng dugo, sa pamamagitan ng kanilang sakripisyo, yung kanilang kasalanan ay napatawad. Then, Bible says this is just a shadow. Pero sinasabi ng Biblia, ito po ay anino lamang. Would you read? Yamang ang kautusan ay anino lamang ng mabubuting bagay na darating. Yes. So when you look at the shadow, it's not real things. Kapag nakikita natin yung anino, ito yung dito tunay, di ba? There must be real thing. Meron yung tunay na bagay. Tama po ba? Oh, so killing the animal and offering the blood of animal is just a shadow. Kaya yung pagpatay sa kordero at pagsasakripisyo sa kordero, ito po ay anino lamang. Now, we need the one person who dies for our sins. Ngayon po, kailangan natin ng isang tao na handang mamatay para sa ating kasalanan. Instead of animals. Sa halip na yung hayop. Do you have anyone? Meron po ba kayong kilala? Do you have anyone? Wala po. Somebody look at the friend. May mga iba tumitingin sa kanyang kaibigan. Can you die for me? Pwede ka bang mamatay sa akin para sa akin? No, I cannot die for you. Hindi ako mamamatay para sa'yo. What about my father? Paano kaya yung tatay ko? Tatay, I don't want to go to hell. Tay, ayoko magpunta sa impyerno. Please take my sin. Pakiusap, kunin mo yung aking kasalanan. Even though he wants, he cannot do it. Pero kahit gusto niya, hindi niya magagawa ito. Because he also sinner. Maging yung tatay kasi, siya ay makasalanan. That's why he has to die for his own sin. Kaya nga dapat siyang mamatay para sa kanyang sariling kasalanan. That's why God prepared the one sinless body. That is Jesus Christ. Kaya nga inihanda ng Diyos yung katawang walang kasalanan, ito po si Jesus. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nalalaman nyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya'y walang kasalanan. Yes. Jesus Christ came to this world Si Jesucristo ay pumarito sa sanlibutan in order to pay the penalty of our sins. para mabayaran yung ating kasalanan. And only Jesus has a sinless. Tanging si Jesus lamang po yung walang kasalanan. So, all the lamb and the goats for forgiveness of sins in the Old Testament are shadow of Jesus Christ. Kaya nga yung lahat po ng kordero at mga kambing, ito po ay anino lamang ng mga bagay na darating. So, Israel people prepared the animal for forgiveness of their sins. Kaya nga yung mga Israelita ay naghanda ng hayop para mapatawad yung kanilang kasalanan. Then, God the Father prepared His Son, one sinless body, Jesus Christ, for forgiveness in order to forgive our sins. Kaya nga yung Diyos Ama ay inihanda niya yung kanyang anak, si Jesus, upang mapatawad ang lahat ng ating kasalanan. So, sacrifice lamb is a shadow of Jesus Christ. Kaya yung sakripisyong kordero, ito po yung anino ni Jesucristo. So, God prepared the sinless body, Jesus Christ. Kaya inihanda ng Diyos yung yung taong walang kasalanan, si Jesus. Why only Jesus is sinless? Bakit si Jesus lang po yung walang kasalanan? It's because He was conceived by the Holy Spirit. Kasi po galing po siya sa Espiritu Santo. All people came from Adam, sinner. Kaya lahat po ng tao ay galing kay Adan na makasalanan. That's why all people are born as a sinner. Kaya nga po lahat ng tao ay pinanganak na makasalanan. But Jesus Christ was conceived by the Holy Spirit. Pero si Jesucristo ay galing sa Espiritu Santo. That's why He is not sinner. Kaya nga po siya po ay hindi makasalanan. The Bible already prophesies about Jesus. Yung Biblia po, ipinopesiya na po yung patungkol kay Jesus. So would you read? Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata,
Sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So one baby will be born, Kaya isang bata yung ipapanganak and he has many names. at marami po siyang mga pangalan. One of them is Mighty God. Isa po doon yung makapangyarihang Diyos. So Jesus is God who came to this world as a form of man. Kaya nga si Jesus ay Diyos, ay nanaganyong tao para pumunta dito sa sanlibutan. So he has other names, Emmanuel. At meron pa po siyang isang pangalan, yung Emmanuel. It means God with us. Ibig sabihin, kasama natin yung Diyos. And meaning of Jesus is a savior. At ibig sabihin ng Jesus, yung tagapagligtas. So Jesus came to this world to save sinners. Kaya nga si Jesus ay pumarito sa sanlibutan para iligtas yung mga makasalanan. Naintindihan po? Naintindihan po? Yes. So Jesus is a perfect man and perfect God. Kaya si Jesus po, siya po yung sakdal na tao at sakdal na Diyos. Many churches and Satan always deceive people not to believe that Jesus is God. Kaya nga maraming church na nagsasabi na huwag maniwala kay Jesus na siya yung Diyos. Because only by Jesus Christ we can get salvation. Dahil tanging kay Jesus lamang tayo magkakaroon ng kaligtasan. But if Jesus is not God, that salvation which Jesus had done is not perfect. Pero kung si Jesus ay hindi Diyos, itong kaligtasan na to ay hindi totoo. That's why Satan always attack Jesus is not God. Kaya nga si Satanas palaging inaatake na si Jesus ay hindi siya Diyos. But from the beginning to the end, Bible always said Jesus is God himself. Kaya nga mula sa pasimula hanggang sa katapusan, malinaw na sinasabi ng Biblia na si Jesus ay yung Diyos mismo. That's why the salvation which Jesus had done is perfect and eternal. Kaya nga yung ginawa ni Jesus na kaligtasan ay perpekto Eternal. at walang hanggan. Naintindihan po? Oh. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas sa mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Yes. Jesus Christ came to this world to save a sinner. Kaya si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Instead of ang mga makasalanan and ako, we gonna put my friend's name. Kaya imbis na yung makasalanan o Next ako, person's name. ilalagay natin yung pangalan ng kaibigan natin. Next person. Yung katabi. Are you ready? Oh, let's read it together. 3, 2, 1. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas. Sige. Upang nais sa mga ito. Sa mga ito. Did you put your next person's name? Nilagay niyo po ba yung pangalan ng katabi niyo? Oh, he's a sinner. Makasalanan siya. And this time, we're gonna put our name, my name. At ngayon naman, ilalagay po yung sarili nating pangalan. Are you ready? Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas si Jed na ako ang pangunahin sa mga ito. So Jesus Christ came to this world not only next person, but also for me. Kaya nga pumarito si Kristo Jesus sa sanlibutan, hindi lang sa katabi mo, maging sa akin. So, if He finished all the work, paying the penalty of my sins, I'm already forgiven and can go to heaven. Kaya nga kung natapos na ng Diyos yung, pagpapatawad ng kasalanan, ako po ay mapapatawad na at mapupunta na sa langit. But if Jesus failed and didn't finish all the work, paying the penalty of my sin, nobody can go to heaven. Pero kung si Jesus ay nabigo at hindi niya natapos yung pagpapatawad ng mga kasalanan, walang sino man yung makakapunta sa langit. And Jesus came to this world and died on the cross. At pumarito si Jesus sa sanlibutan at namatay sa krus. And in the third day, He resurrected and raised up to heaven. At nung ikatlong araw, siya po ay nabuhay at umakyat sa langit. So nowadays, many people believe in Jesus. Kaya nga sa panahon natin ngayon, maraming tao yung naniniwala kay Jesus. So why they don't get salvation? Pero bakit hindi sila naliligtas? It's because even though they said they believe in Jesus, they don't know what Jesus had done for them.
Kasi kahit sabihin nila naniniwala sila sa naniniwala sila kay Jesus, pero hindi nila alam kung anong ginawa ni Jesus para sa kanila. So now we're gonna check what Jesus did for me. Kaya ngayon po susuriin natin, ano ba yung ginawa ni Jesus para sa akin? This verse is very, 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 very important. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. John the Baptist introduced Jesus to other people. Kaya si Juan na tagapagbautismo ay pinakilala niya si Jesus sa ibang mga tao. He called Jesus Lamb of God. Kaya nga tinawag niya si Jesus na kordero ng Diyos. Israel people really understand. For forgiveness of our sin, always we kill the lamb. Kaya nga yung mga Israelita ay naintindihan nila, kaya pala kasi yung mga kailangan ng hayop para para mapatawad yung ating mga kasalanan. Then Lamb of God? So it means Jesus is the one who God prepared for forgiveness of our sins. Kaya nga kordero ng Diyos, ibig sabihin si Jesus yung hinihanda ng Diyos para mapatawad yung ating mga kasalanan. Yes, Jesus is the Lamb of God. Kaya si Jesus po yung kordero ng Diyos. Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Kaya nga narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So sin of the world means all people sin. Kaya nga kasalanan ng sanlibutan, ibig sabihin kasalanan ng lahat ng mga tao. And here is ako. At naririto po ako. I committed many sin in the past and present and the future. At nakagawa ko ng mga kasalanan noon, ngayon at sa hinaharap. So please look at this slide carefully because it took a long time to make. Kaya nga pakiusap, tignan po nyo ng mabuti yung slide kasi napakahabang oras para gawin pa ito. Okay lang po? Oh. So when Jesus took away the sin of the world, He took away like this. Kaya nung kinuha ni Jesus yung kasalanan ng buong sanlibutan, kinuha niya na parang ganito. And also He took away all my sins. At maging yung kasalanan ko, lahat ng kasalanan ko ay kinuha niya. Where is my sin? Nasaan na yung kasalanan ko? To me or to Jesus? Nasa akin o na kay Jesus na? And what's the penalty of sin? Ano yung kabayaran ng kasalanan? Kamatay. That's why Jesus died on the cross. Kaya nga po siya ay namatay sa krus, si He's Jesus. sinless. Siya po ay walang kasalanan. Then for whose sins did He die? At para kaninong kasalanan siya namatay? It's very clear. For my sin. Napakalinaw para sa kasalanan ko. Not for His sin. Hindi para sa kasalanan niya. So like a lamb died, Jesus Christ died as a Lamb of God. Kaya nga gaya ng kordero ay namatay, si Jesus din po ay namatay. So for one person's sin, lamb died. Para sa isang kasalanan ng tao, ang isang kordero ay namatay. And for Israel people's 1 year sin, 2 goats died. At para sa kasalanan ng buong Israelita, 2 kambing yung mamamatay. So for the sin of the world, Jesus died. Pero para sa kasalanan ng sanlibutan, si Jesus ay namatay. Naintindihan po? And after God the Father transferred all the sin of the world to Jesus, Jesus was willing to be judged. Kaya nga matapos ilipat ng Diyos Ama yung ating kasalanan kay Jesus, kaya si Jesus po ay handang mamatay. So, the time of Jesus, the most terrible execution is crucifixion. Kaya nga nung mga panahon na yon, yung pinakatiribling parusa noon ay yung pagpapapako sa krus. So before Roman soldiers crucified Jesus, they hit Jesus with the strips. Kaya nga bago ipako ng mga sundalong Romano si Jesus sa krus, siya po ay hinataw ng mga latigo. At the end of the strips, there is sharp bones and knife. At sa dulo nito mga latigo na to, mayroong mga buto at mga matutulis na bagay. Whenever Jesus was hit, his body was torn and bleeding. Kaya nga sa tuwing si Jesus po ay nahataw, siya po ay halos mapunit at dumugo yung kanyang katawan. And he carried the cross. At pinasan niyo yung krus. That weight of the cross is 60 kilogram. Kaya nga yung bigat ng krus na yun ay 60 kilogram. He fell down again and again, but he stood up again. Kaya nga paulit-ulit siyang bumagsak, subalit patuloy pa rin siyang tumatayo. Because he already knew that if he doesn't die, we have to die. Dahil alam niya na kung hindi siya mamamatay, dapat tayo yung mamamatay. And he wear the thorn crown. At sinuot niya yung koronang tinik.
Because we commit many sins in our head. Dahil nakakagawa tayo ng maraming kasalanan sa ating ulo. His hands and foot were nailed because we commit so many sins with our body. Yung ating kamay at paa yung kamay ni Jesus at paa niya ay pinako dahil sa pamamagitan nito ay nakakagawa tayo ng kasalanan. And his side was pierced At yung kanyang tagiliran ay inulos because we commit so many sins in our heart. dahil nakakagawa tayo ng maraming kasalanan sa ating puso. And from 9 a.m. to 3 p.m., for 6 hours, Jesus had hung on the cross. Kaya nga mula nung alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa loob ng 6 na oras, si Jesus ay nakasabit sa krus. Actually, that place is the between God and sinner. Kaya nga sa katunayan po, itong lugar na to is nasa pagitan ng Diyos at sa makasalanan. So, in order to forgive the penalty of our sin, Jesus offered himself. Kaya nga para mapatawad yung ating kasalanan, inihandog ni Jesus yung kanyang sarili. And this is his last word. At ito po yung kanyang huling salita. Very, 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 very important verse. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang matanggap ni Jesus ang suka, sinabi niya, natupad na. At itinungo ang kanyang ulo at siya ay namatay. Natupad na. Tapos na. It means Jesus finished all the work paying the penalty of my sins. Kaya nga po natupad na. Tapos na, ibig sabihin, tinapos na ni Jesus ang pagbabayad sa ating kasalanan. The reason why Jesus came to this world is to save me. Kaya nga ang dahilan para kung bakit pumarito si Jesus sa sanlibutan ay para iligtas ako. Then he said, natupad na, tapos na. At sinabi niya, natupad na, tapos na. It means he already finished all the work to pay the penalty of all my sins. Kaya nga tinapos na ng Diyos ang lahat upang mabayaran ang ating mga kasalanan. Even though many people believe in Jesus, they don't know this. Kahit maraming tao yung naniniwala kay Jesus, hindi sila naniniwala dito. That's why they cannot go to heaven. Kaya nga hindi sila makakapunta sa langit. After God finished the creation, he said, nayari. Kaya nga matapos siyang gumawa, sinabi niya, nayari na. O tapos Ang na. Diyos, ang Diyos. Oh. So, it means we don't need to do anything about creation. Kaya nga wala na tayong kailangang anumang gawin sa mga ganyang nilikha. And in John chapter 19, when Jesus died on the cross, he said, tapos na, natupad na. At nung sa John chapter 19 verse 30, sinabi niya, natupad na, tapos na. It means we don't need to do anything about forgiveness of our sins because Jesus finished everything. Kaya ibig sabihin, wala na tayong kailangang gawing anuman para mapatawad yung ating kasalanan dahil tinapos na po ito ng Diyos. Naintindihan po? Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Muling sinasabi sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paano sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. When Jesus resurrected, he appeared among disciples. Kaya nung muling nabuhay si Jesucristo, siya po ay nagpakita sa kanyang mga alagad. And these disciples were so afraid to be persecuted. At itong mga alagad na ito ay sobrang natatakot na mapaparusahan. And they are afraid to be killed. At Because their Jesus died on the cross. At sila po ay natatakot na mapatay dahil si Jesus ay namatay sa krus. But Jesus was resurrected and appeared among disciples. Pero si Jesus ay muling nabuhay at nagpakita sa kanyang mga alagad. And he showed his hands and side and said, peace to you, peace with you. At ipinakita niya yung kanyang kamay at tagiliran na sinasabi, kapayapaan ang sumainyo. Actually, sinner cannot have true peace. Sa katunayan, yung isang makasalanan walang tunay na kapayapaan. Because after we die, we have to go to hell. Dahil pagkatapos nating mamatay, dapat tayong mapunta sa impyerno. Then what does it mean? Peace to you, peace with you. Pero ano ibig sabihin ng kapayapaan ang sumainyo? Your sins are already forgiven, paid. Ang iyong kasalanan ay napatawad na, bayad na. You don't need to be afraid to go to hell. Hindi ka na dapat kailangang matakot na mapunta pa sa impyerno. Now you can go to heaven. Ngayon, mapupunta ka na sa langit. That's why Jesus said, peace to you. Kaya nga peace with you." sinabi ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. The Bible already prophesies what Jesus would do for us. Ipinopresiya na po ng Biblia kung ano yung gagawin ni Jesus para sa atin. The Lord has laid on him means Jesus Christ, the iniquity of us all. Kaya nga ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat ng ating kasamaan. Yes. Even though we are not born, and even though we didn't pray and serve the Lord,
God already transferred all our sin to Jesus. Kaya nung hindi pa tayo pinapanganak, inilipat na ng Diyos yung ating mga kasalanan kay Jesus. And Jesus was willing to accept that judgment At si Jesus ay handang tanggapin yung paghuhukom. because Jesus really wants to save us. Dahil ninanais ni Jesus na talagang tayo ay maligtas. Would you read? Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating pagsuway, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Yes. Because of our sin, Jesus was wounded and shed the blood and died. Kaya nga, dahil sa ating kasalanan, siya po ay pinarusahan at namatay. At So, dumalak yung dugo. For this verse, instead of ating and ako, tayo, we will put the aking and ako. Kaya nga po, sa halip na ating o tayo, lalagay niyo po aking o ako. Are you ready? Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa aking pagsuway, siya ay binugbog dahil sa aking kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa aking kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling ako. Yes. This is very important. Ito po ay napaka-importante. Somebody says, Jesus died for all people's sin. May mga ibang nagsasabi, si Jesus ay namatay para sa kasalanan ng lahat ng tao. Sin of the world. Kasalanan ng sanlibutan. And Jesus died for everyone. At si Jesus ay namatay para sa lahat. Now, what about your sin? Paano naman yung kasalanan mo? I'm so worried to be judged. Ako po'y labis na nag-aalala na mahuhukuman. So, he's the person in the world or out of the world? Itong tao ba ito na ay nasa sanlibutan o sa labas na sanlibutan? Oh? Sa labas, sa loob. Oh? Sa labas o sa loob? Sa loob. But he think he's out of the world. Sa loob po, pero iniisip niya nasa labas siya ng sanlibutan. When Jesus took away sin of the world, Jesus also took away his all sins. Kaya nga nung pinasan ni Jesus yung kasalanan ng buong sanlibutan, maging yung kasalanan niya ay pinasan niya rin. Your sins is not special. Yung kasalanan mo hindi espesyal. Naintindihan po? So, when Jesus redeemed all people's sin, he also redeemed my sin. Kaya nung tinubos ni Jesus yung kasalanan ng mga lang sanlibutan, maging yung kasalanan ko ay tinubos niya rin. Here is the pig family. Ito po yung pamilya ng mga baboy. The mother and 3 children. Isang ina at saka yung tatlo niyang mga anak. Let's go to picnic. Punta tayo sa picnic. Then she counts the number. Isa, dalawa, tatlo, apat. At binilang niya, 4 sila. Apat sila. Then they play well and it's time to go back. At sila ay naglalaro at oras na para bumalik. Then mother count again. At yung nanay nagbilang ulit. Isa, dalawa, tatlo. Oh! One pig is missing. 1, 2, 3. May isang nawawalang baboy. Where is one? Nasaan yung isa? We lost one. Nawala yung isa. That was apat, but now, tatlo. Kanina 4 lang, ngayon 3 na lang. She count again. Nagbilang ulit siya. Isa, dalawa, tatlo. 1, 2, 3. Where is one more? Nasaan yung isa? Why? Bakit po? She didn't count herself. Hindi niya binilang yung sarili niya. Tama ba ba? Some people is like this mother pig. Kaya may mga tao na parang ganito yung nanay na baboy. Jesus forgave all people's sin. Kaya nga si Jesus, pinatawad niya ang kasalanan ng lahat ng tao. Jesus forgave everyone, Pinatawad ni Jesus ang lahat. but not me. Pero hindi ako. Really? Talaga? You are not special. Hindi ka I know special. special, but your sins are not special. Special ka, pero yung kasalanan mo hindi special. So we have to put ourselves in the sin of the world. Kaya nga, dapat nating ilagay yung ating kasalanan sa kasalanan ng sanlibutan. So Jesus died for me.
Si Jesus ay namatay para sa akin. So, who killed Jesus Christ? Ngayon, sinong pumatay kay Yesu Kristo? Actually, my sins killed Jesus. Sa katunayan, yung kasalanan ko yung pumatay kay Yesu Kristo. That's why painter Rembrandt drew his face instead of Roman soldiers. Kaya nga yung painter na si Rembrandt, dinrawing niya yung mukha niya sa halip na yung sundalong Romano. He said, my sin killed Jesus Christ. At sinabi niya, yung kasalanan ko yung pumatay kay Yesu Kristo. Gusta! Gusta! Facile! Rosa Pulcherrim. Aspicite illum! Regem vermum! Ave! Rex verminosus! Ave! Homo regalis! Levecula! Lecabateca!
잡았다니. They're dead. If Jesus just died, we don't know, we cannot know why Jesus, for whose sins Jesus died. Kaya kung si Jesus ay namatay lang, hindi natin nalalaman kung para kaninong kasalanan siya namatay. But Jesus was resurrected in the third day. Pero si Jesus ay muling nabuhay sa ikatlong araw. He proved that he didn't die for his sins. Pinatunayan niya, hindi siya namatay para sa kanyang kasalanan. He delivered the good news, he died for our sins. At ibinigay niya yung magandang balita na siya ay namatay para sa atin. Some churches really misunderstand the reason why Jesus died on the cross. May mga ibang church na nagkakaroon ng maling pag-unawa kung bakit si Jesus ay namatay sa krus. They teach like Jesus failed because he died on the cross. At tinuturo nila na si Jesus daw ay nabigo dahil si Jesus ay namatay sa krus. But Jesus is God. Pero si Jesus ay Diyos. If he didn't want to die, he could not die. Kung gugustuhin niyang wag mamatay, hindi siya mamamatay. The Matthew chapter 26 verse 53, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. O sakala mo ba'y hindi ko ako maaring tumawag sa aking ama at padadalhan niya ako ngayon din ng mahigit sa 12 pangkat na mga anghel? Yes. In Rome, the one Rome rayon is almost the 6,000 soldiers. Kaya sa Roma, yung isang Romano na yon ay halos 6,000 mga sundalo. So Jesus said, I can call the 12 legion of angels, means he can call almost the 70,000 angels. At sinabi ni Jesus, kaya kong magpadala ng 12 pangkat ng anghel, ang katumbas nito ay halos 70,000 mga anghel. So if Jesus command the angels to kill all Roman soldiers or Israel people, Jesus didn't need to die. Pero kasi kung uutusan ni Jesus na pagpapatayin yung mga sundalong Romano ng mga anghel, hindi na kailangan mamatay ni Jesus. But Jesus was willing to die because if he doesn't die, we have to be judged and go to hell. Pero si Jesus ay handang mamatay dahil kung hindi siya mamamatay, tayo po ay huhukuman at dapat mapunta sa So impyerno. why did Jesus die for me? Kung ganoon, bakit si Jesus ay namatay para sa akin? That is only one reason. Because he loves me. Dahil ang tanging isang dahilan dahil minamahal tayo ni Jesus. There is no other reason. Wala pong ibang anumang dahilan. This the mountain was burned. Meron pong isang pato tapos yung kabundukan, When the mountain was burned, this dove didn't escape. kaya nung nasusunog yung kabundukan, itong pato na to ay hindi nakatakas. She could fly, but she didn't move. Kaya niyang lumipad pero hindi siya gumalaw. Actually, in order to protect her eggs, she didn't move. Sa katunayan, para maprotektahan yung kanyang mga itlog, hindi siya gumalaw. Even though her body is burning, she didn't move. Kaya kahit nasusunog na yung kanyang katawan, hindi siya gumalaw. So, who gave this love to the dog? Kaya sino nagbigay ng pagmamahal na to sa pato na ito? God just shared a part of His love to the animal. Kaya ibinahagi lang ng Diyos yung parte ng pag-ibig na to dun sa pato na ito. The sounds. In order to save the baby, mother
stop in front of the crocodile. Kaya nga para mailigtas itong batang hayop na to, yung nanay ay huminto para siya yung kainin ng buhaya. In Korea, there was a fire in the condominium, Sa Korea po, mayroong sunog dun sa isang condominium. and the fireman rescued the one family. At yung isang bombero ay iniligtas yung pamilya. But father insists that he has to go in again, enter again, Pero yung isang tatay, pinagpipilitan niya na gusto niyang pumasok ulit. because the bunsuk didn't come out. Kasi yung bunso hindi pa nakakalabas. So he insists, I have to enter. Kaya pinipilit niya na kailangan kong pumasok. Then the fireman says, no, if you enter, you die. Pero sinabi ng bombero, wag, pag pumasok ka dyan, mamamatay ka. Without my son, I cannot live. Kaya kung wala yung anak ko, hindi ko kaya mabuhay. I have to enter, even though it's on fire. Kaya kailangan kong pumasok kahit may apoy. So with the fireman, he entered. Kaya kasama ng bombero, sila po ay pumasok. And finally, they rescued the son. At sa kaulihan, na ligtas niya yung kanyang anak. Then all family cried. At lahat ng pamilya ay umiyak. Even though his body is burned, without son, he cannot live. Kaya nga kahit masunog yung kanyang katawan, kung wala yung kanyang anak, hindi siya mabubuhay. So somebody says, if the father's love and mother's love is the a cup of the water, God's love is like an ocean. Kaya may nagsasabi na yung pag-ibig ng isang ama ay parang isang baso ng tubig, yung pag-ibig naman ng Diyos ay parang dagat. He loves us so much. That's why He was willing to die for our sins. Kaya labis tayong minamahal ni Jesus, kaya talagang handa siyang mamatay para sa atin. For God so loved the world. Kaya sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Do you love me? Minamahal mo po ba ako? Really? Talaga? Thank you. Salamat po. Somebody say yes. Merong iba nagsasabi, oo. So if you love me, can you give me your son, Kung minamahal mo ko, pwede mo bang ibigay sa akin yung anak mo? your child? Yung anak mo. No? Even though you love me and I love you, we cannot give our child. Kaya nga kahit minamahal niyo ako at minamahal ko kayo, hindi natin kayang ibigay yung ating anak. If I can sacrifice my son for you, that is really amazing love. Kaya kung kaya kong isakripisyo yung aking anak para sa iyo, ito po yung nakakamanghang pag-ibig. That's the love of God. Ito po yung pag-ibig ng Diyos. So let's look at the next part na ibinigay. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yes. How much did God loves us? Kaya gaano ba tayo minamahal ng Diyos? As much as He sacrificed His only begotten Son, Jesus Christ. Kaya nga, nung oras na sinakripisyo ng Panginoon si Jesus para sa atin. And if we believe that Jesus redeemed all our sins, we get salvation and go to heaven. At kapag tayo ay nanampalataya na tinubos ni Jesus ang lahat ng ating kasalanan, doon tayo magkakaroon ng kaligtasan at mapupunta sa langit. But whoever doesn't believe what Jesus had done for us should perish and go to hell. Pero kung ang sino man yung hindi sumampalataya sa ginawa ni Jesus para sa atin, siya po ay parurusahan. So Father can sacrifice everything for children. Kaya nga yung isang ama, kaya niyang isakripisyo ang lahat para sa kanyang mga anak. Even though they are hungry, they give the food for children first. Kaya nga kahit gutom na siya, ibibigay niya muna yung pagkain para sa anak niya. Even though they are tired, they work for the children first. Kaya nga kahit pagod na siya, siya ay nagtatrabaho para sa kanyang anak. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but
He lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. As the Father sacrificed everything for child, so Jesus sacrificed himself for all of us. Kaya nga kung paano isinakripisyo ng yung kanyang ama, ay kung paano nagsakripisyo yung ama para sa kanyang anak, ganoon din po nagsakripisyo si Jesus para sa atin. Because he loves us. Dahil minamahal niya tayo. Tama po ba? Then, here is a very important question. What if we commit a sin tomorrow? At ito po yung napaka-importanting tanong. Paano po kung makagawa tayo ng kasalanan bukas? Is that sin already forgiven or not forgiven? Itong kasalanan ba na ito ay napatawad na o hindi pa? Oh? Napatawad or hindi pa? Oh? Yes, it's already forgiven. Opo, napatawad na. Bible says it's called the walang hanggang katubusan. Sinasabi ng Biblia, ito yung walang hanggang katubusan. Hebrew chapter 9 verse 12 is very important. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At hindi rin sa pamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Before Jesus came to this world, Israel people offered the blood of animal. Kaya bago pumarito si Jesus sa sanlibutan, yung mga Israelita ay naghandog ng mga hayop. But now Jesus offered his own blood. Pero ngayon si Jesus ay inihandog yung kanyang sariling dugo. Then the blood of the goats redeemed only 1 year sin. At yung dugo ng isang kambing ay tutubusin lang yung isang kasalanan ng isang Israelita. But blood of Jesus Christ redeemed all people's sin forever. Pero yung dugo ni Jesus ay tinubos ang lahat ng ating mga kasalanan magpakailanman. It's called the walang hanggang katubusan. So, there is a fake gospel, At meron po dito mga peking ebanghelyo. fake good news. Peking magandang balita. Some churches teach like Jesus forgave our past sin, not the future sins. At may mga church na nagtuturo na si Jesus ay pinatawad yung ating kasalanan dati, hindi yung kasalanan na magagawa pa lang. We have to live for God for the future sins. Kaya nga kailangan nating mabuhay para sa Diyos, para sa ating kasalanang magagawa. Otherwise, we cannot go to heaven. Dahil kung hindi tayo mapupunta sa langit. That's the fake gospel. Ito po yung peking ebanghelyo. True gospel in the Bible is walang hanggang katubusan. Dahil yung tunay na ebanghelyo sa Biblia ay yung walang hanggang katubusan. Naintindihan po? So this is very important Ito po yung napaka-importante. because without walang hanggang katubusan, nobody can go to heaven. Dahil kung walang hanggang katubusan, walang sino man yung makakapunta sa langit. So
Jesus Christ came to this world. At si Yesu Kristo ay pumarito sa sanlibutan. Before Jesus, Israel people offered the blood of animal Kaya bago dumating si Jesus, yung mga Israelita ay naghandog ng mga hayop. because they believed that one day Jesus would die for their sins. Dahil sila po ay naniniwala na isang araw, si Jesus ay mamamatay para sa kanilang mga kasalanan. But now, we believe Jesus already died for our all sins 2,000 years ago. Pero ngayon po, sa panahon natin ngayon, tayo po ay naniwala na si Yesu Kristo ay namatay na para sa ating kasalanan, 2,000 taon na po yung nakakalipas. And eternal redemption means from the Adam sin to the last man sin, all people's sin of the world are already forgiven. Kaya nga po ang ibig sabihin ng walang hanggang katapusan, magmula kay Adan na isang makasalanan hanggang sa huling taong makasalanan, ang lahat ng kanilang mga kasalanan ay napatawad. And in my case, I committed sin in the past, At sa aking kaso, nakakagawa ako ng kasalanan dati, and I can commit a sin now, at nakakagawa ako ng kasalanan ngayon, and until I die, I will commit a sin. at hanggang sa mamatay ako, makakagawa ako ng kasalanan. Then, when Jesus died on the cross, He redeemed all my past, present, the future sins. Kaya nung si Jesus ay namatay sa krus, tinubos niya ang aking kasalanan noon, ngayon at sa hinaharap. This is walang hanggang katubusan. Ito po yung walang hanggang katubusan. 나인tindihan po? Think about this. Somebody asked me, Pastor, I don't know what kind of sin I will commit in the future. Kaya pag-isipan niyo po ito, may mga nagtanong, Pastor, hindi ko alam kung ano yung magagawa ko pang kasalanan sa hinaharap. Then my future sins are already forgiven? Ibig sabihin ba nun, yung kasalanan ko na magagawa pa lang, napatawad na? Yes. Think about this. When Jesus died on the cross, where were you? Kaya pag-isipan po natin ito, nung namatay si Jesus sa krus, nasan ka po? We were not born yet. Hindi pa po tayo pinapanganak. Tama po ba? So, my past sin is the future sin from Jesus. Kaya yung kasalanan ko noon ay kasalanan sa hinaharap sa paningin ni Jesus. And my present sin and the future sins are also future sin from Jesus. At yung aking kasalanan ngayon at sa hinaharap ay kasalanang hinaharap sa paningin ni Jesus. These all people's sins are future sin from Jesus. Kaya nga ang lahat ng mga kasalanan ng mga tao ito ay kasalanan sa hinaharap sa paningin ni Jesus. But Jesus is God. Pero si Jesus ay Diyos. So He already knew when we would be born and what kind of sin we will commit until we die. At alam na ni Jesus kung kailan tayo papanganak at alam na ni Jesus yung kasalanang magagawa natin hanggang sa mamatay tayo. 나인tindihan po? Oh. If Jesus doesn't pay our future sin, He couldn't say, 나도 na. Dahil kung hindi binayaran ni Jesus yung ating kasalanan na magagawa pa lang, hindi niya masasabing natupad na. He should say, I almost finished it. At siguro masasabi niya na halos matatapos ko na. I have a utang 10,000 Meron akong utang 10,000. and my father paid 9,000. At yung aking ama nagbayad ng 9,000. And can he say tapos na? Masasabi niya bang tapos na? No. He paid 9,999. Paano kung 9,999? Can he say tapos na? Masasabi niya bang tapos na? Oh, not yet. Di He pa. paid 10,000. Pero kung 10,000, Can you say tapos na? masasabi niya bang tapos na? Yes. Opo. So, Jesus said tapos na, natupad na. Because He paid my past sin, present sin, and even future sin. Kaya nga sinabi ni Jesus, natupad na, tapos na, dahil binayaran na ni Jesus yung ating mga kasalanan noon, ngayon, at sa hinaharap. One day, after 50 years, one day, one baby will be born. Kaya nga pagkalipas ng 50 taon, isang araw may isang tao na ipapanganak. He will be born as a sinner. Siya po ay ipapanganak na makasalanan. And in his whole life, he will commit a sin. At sa buong buhay niya, siya po ay makakagawa ng kasalanan. His all sins are forgiven or not forgiven? Yung mga kasalanan niya ay napatawad na o hindi pa? Already forgiven. Napatawad na. Because when Jesus died on the cross, He achieved the eternal redemption. Dahil nung si Jesus ay namatay sa krus, isinakatuparan niya yung walang hanggang katubusan. If Jesus doesn't pay the penalty of our future sin, nobody can go to heaven. Dahil kung hindi binayaran ni Jesus yung
kasalanan natin sa hinaharap, walang sino man yung makakapunta sa langit. Because if we commit a sin tomorrow, because of that sin, we have to go to hell. Dahil kung makakagawa tayo ng kasalanan bukas, dahil sa kasalanan na yun, dapat tayo mapunta sa impyerno. Then, only way to save us is, whenever we commit a sin, Jesus should come again and died on the cross again, died on the cross again and again. Kaya nga, para mapatawad yung ating kasalanan, kapag nakagawa tayo ng kasalanan bukas, kailangan dumating si Jesus dito ng paulit-ulit. That's not the way of God. Hindi po ito yung paraan ng Diyos. Once, the Bible says here, once for all. It means, once Jesus died on the cross 2,000 years ago, He finished everything. Kaya nga, minsan, para sa lahat, si Jesus ay tinapos niya na yung kasalanan, tinupos niya ang ating lahat ng kasalanan, 2,000 taon na po yung nakakalipas. Naintindihan po? Tama po ba? So, Bible keeps saying, we are forgiven forever. Kaya nga sinasabi ng Biblia, tayo po ay napatawad na magpakailanman. Hebrews chapter 10 verse 12, would you read? Ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. Yes, para sa lahat ng panahon. The Hebrews chapter 10 verse 14, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat sa pamamagitan ng isang pag-aalay ay kanyang pinasakdal para sa lahat ng panahon ang mga pinababanal. Yes, it means Jesus forgave us forever. Ibig sabihin po, pinatawad na tayo ni Jesus magpakailanman. Do you like a manginasal? Gusto niyo po yung mga inasal? Do you like? If I have enough money, I want to invite all of you to manginasal. Kaya kung meron akong sapat na pera, gusto ko po kayong imbitahan lahat sa mga inasal. In manginasal, there is unlimited rice. Di ba sa mga inasal merong unlimited rice? Which dish? Which color? Anong kulay ng plato yung only rice? Oh, everyone knows. Green one. Green one. Then it's prepaid or postpaid? Ito po ba ay prepaid or postpaid? Yes, we pay first Opo, for unlimited rice. Opo, nagbabayad muna tayo And para sa once we unlimited. pay, we don't need to worry no matter how many times we eat the rice. At sa oras na makabayad na tayo, hindi na natin kailangan mag-alala kung gaano karaming kanin yung kakainin natin. So what's your record? Ano po yung record na ninyo? The one brother finished it 8? Merong isang brother na nakaubos ng 8. I forgot. One sister finished it more than 8. Merong isang sister na nakaubos ng halos sobra pa sa 8. Somebody told me, I forgot. Meron. So once we pay the unlimited rice, 8 times, 10 times to eat, no need to worry. Kaya nga sa oras na magbayad tayo ng unlimited rice, 8 beses, 10 pesos, hindi na natin kailangan mag-alala. Because it's paid for everything. Kaya nga, dahil bayad na para sa lahat. Tama po ba? Our salvation is prepaid like a unlimited rice. Kaya yung ating kaligtasan ay nabayaran na parang unlimited rice. 2,000 years ago, Jesus paid forever. Kaya nga 2,000 taon na yung nakalipas, binayaran ni Jesus yung ating kasalanan He magpakailanman. paid for our past sin and present sin. Binayaran niya yung kasalanan natin dati at sa ngayon. And after 1 week, even though we don't want, we can commit a sin. At pagkalipas ng 1 linggo, kahit ayaw natin, makakagawa tayo ng kasalanan. Is that sin already paid or not paid? Yung kasalanan na po na ito, nabayaran na o hindi pa nabayaran? Paid. After 1 year, maybe we can commit a sin again. Pagkalipas ng 1 taon, marahil makakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Is that paid or not paid? Bayad na o hindi pa? Paid. Until we die. Hanggang sa mamatay tayo. Then we don't need to worry. Kaya hindi na natin kailangang mag-alala. Only one thing we can say is, Salamat po, Jesus. Kaya ang tanging bagay na masasabi natin, salamat po, Jesus. Even in the world, somebody can pay for others. Kaya nga maging sa mundong ito, merong ibang tao na pwede magbayad. His name is Robert Smith. Ang pangalan niya po ay Robert He Smith. was invited for his college. Siya po ay naimbitahan sa kolehiyo. He's a billionaire. Siya po ay bilyonaryo. So, in his announcement, in his speech, in the graduation, he said he gonna pay all the debt for students. Kaya nga sa kanyang anunsyo dun sa mga estudyante, babayaran niya lahat ng utang ng mga estudyante. So in America, in order to graduate,
the tuition fee is really expensive. Kaya sa Amerika, para makagraduate, yung tuition fee ay napakamahal. So all the students have the maraming utang. Kaya yung lahat ng mga estudyante ay napakaraming utang. But this billionaire says, I paid for all. Pero itong bilyonaryo na to na sinabi niya, babayaran ko lahat. On behalf of the 8 generations of my family who have been in this country, we're going to put a little fuel in your bus. Now, I've got the alumni over there, and this is a challenge to you, alumni. This is my class, 2019. And my family is making a grant to eliminate their student loans. This is the principle. Ay, ito yung principal. This is a joke. I think it's lying. Got down, I said, okay, God, thank you. So this rich man promised to pay all the students' utang. Kaya nga itong mayamang lalaki nito, ipinangako niya na babayaran niya lahat ng tuition ng mga estudyante. Then the principal really got surprised. Kaya maging yung principal ay nagulat. And the one student had the interview. He thought it is joke. At merong isang estudyante na nagkaroon ng interview, akala niya biro lang. He thought it's a lie. Akala niya kasinungalingan lang. But that was real. Pero ito'y tunay. So, do they need to pay or just relax? Kung ganun, kailangan pa ba nila magbayad o mag-relax na lang sila? They don't need to pay. Di na nila kailangan magbayad. Because billionaire says he will pay. Kasi sinabi na ng bilyonaryo na siya yung magbabayad. And they just relax and thankful. At sila ay nagre-relax lang at nagpapasalamat. 2,000 years ago, Jesus already paid for all our sins, our past, present, and future sins. Kaya nga 2,000 taon na po yung nakakalipas, binayaran na po ni Jesus yung ating kasalanan noon, ngayon at sa hinaharap. Then for our old sins, if Jesus was judged, do we need to be judged again? At yung para sa ating kasalanan, kung si Jesus ay hinukuman na, dapat pa ba tayong hukuman? No need. Hindi na kailangan. Tama po ba? Naintindihan po? Yes. Then here is a very important question. Will we lose our salvation if we don't attend the church and don't pray and don't do anything for God? Ito po yung importanteng tanong. Nawawala po ba yung kaligtasan kapag hindi tayo nanalangin at tumatin sa church? What do you think? So, ano No. sa tingin ninyo? We never lose our salvation Po, kailanman hindi nawawala yung kaligtasan. because freely Jesus forgave us. Dahil ng libre, pinatawad ni Jesus lahat tayo. Not depending on our life and Christian life or our work. Hindi dahil sa ating buhay o sa kristyanong pamumuhay natin. So Bible says, with His own blood, He redeemed our sin. It means we don't need to add our good works. Kaya nga sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, tinubos ang lahat ng ating kasalanan. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan ng mabubuting gawa. Blood of Jesus Christ is more than enough to redeem our sins. Dahil yung dugo ni Jesucristo ay higit pa sa sapat para tubusin ang lahat ng ating kasalanan. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sila ngayon ay tinuturing na ganap sa kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. What's the biyaya? Ano po yung biyaya? We are not worthy to receive something, but freely we receive it. That's the biyaya. Hindi tayo karapat dapat na tumanggap ng anuman, pero ng libre tayo po ay nakatanggap. Ito po yung biyaya. We are not worthy to be forgiven, but freely, even though we don't attend the church, we don't pray, don't offer the money, freely, Jesus forgave us. Kaya hindi dapat tayo karapat dapat mapatawad, pero ng libre, hindi dahil sa pag-attend ng church or pag-pray or paghahandog, ng libre, pinatawad na tayo ni Jesus. That's the grace of God. Ito po yung biyaya ng Diyos. Naintindihan po? We have many mothers group here. Marami po tayong mga mothers group dito. When you cook the breakfast for your children, do you charge the money? Kapag nagluluto po kayo ng agahan sa mga anak nyo, sinisingil nyo ba sila? 20 peso for breakfast. 20 pesos para sa agahan. 50 for dinner. 50 para sa hapunan. Walang pera?
walang pakain. We don't say that. Di natin sinasabi yon. We give everything because we love them. Binibigay natin yung lahat dahil minamahal natin sila. Jesus never say, if you attend the church and offer the money, I'll forgive you. Jesus never say that. Hindi kailanman sinabi ni Jesus na kapag pumunta ka sa church o maghandugan ng pera, papatawarin kita. Hindi sinabi ni Jesus yun. If you worship me and serve me, I'll forgive you. Jesus never say that. Kung sasambahin mo ko o paglilingkuran mo ko, papatawarin kita. Hindi sinabi ni Jesus yun. No matter what you are, no matter what you did, I love you, so I freely forgave you. Kaya maging sino ko man, kung ano man yung ginawa mo, ng libre, pinatawad na tayo ni Jesus. Naintindihan po? I have a great story. Ito po yung merong dakilang kwento. Lola, apong babae, apong lalaki live together. Merong isang lola, apong babae at apong lalaki na magkasamang namumuhay. And apong lalaki make the bagong tirador. At yung isang apong lalaki ay gumawa ng bagong tirador. So he hunted in the forest, At siya po ay nangangaso doon sa kagubatan. but he failed. At siya po ay nabigo. So he was so depressed and went back home. At siya po ay nalulungkot at bumalik sa bahay. But there is the Lola's favorite manok. Pero meron dito yung paboritong manok ng kanyang lola. He aimed, At inasinta niya and the Sinapul. stone hit head. at yung bato ay tumama sa ulo ng And manok. manok immediately died. At kaagad namatay yung manok. What should I do? Anong gagawin ko? He died. Namatay yung manok. So secretly, he put it in the backyard and buried. Kaya nga, nang patagod, nilagay niya ito sa likod ng bahay nila at tinabunan, nilibing. In that night, but at that time, his elder sister watched everything. Kaya nga, nung mga oras na yun, yung kanyang nakakatandang kapatid ay nakita ang lahat. She said, you did it. Nakita ko yun, ginawa mo yun. In that night, Lola said to the granddaughter, you prepare dinner. Kaya kinagabihan, sabi ng lola, Apo, babae, maghanda ka na ng hapunan. Then granddaughter said, Lola, tonight he will do it. At sabi ng apong babae, Lola, ngayon po, siya po yung gagawa nito. She said, if you don't do that, I'm gonna tell everything. Kung hindi mo to gagawin, sasabihin ko ang lahat. Then he was so afraid. At siya ay natakot. Okay, I'll do it. Okay, sige, gagawin ko. So he prepared dinner. At siya po ay naghanda ng hapunan. And next day, breakfast, Lola said, Apong babae, you prepare breakfast. Kaya sumunod na araw, nung agahan na, sabi ng lola, Apong babae, maghanda ka na ng agahan natin. And she said, Lola, he will do it again. At sinabi ng apong babae, Lola, siya po ulit yung gagawa. If you don't do that, I'm gonna tell everything. Kapag hindi mo ginawa to, sasabihin ko yung lahat. And he said, okay, I'll do it. O sinabi niya, sige, gagawin ko. So he always work. At lagi siyang gumagawa ng gumagawa. He cannot endure anymore. At hindi niya na mapagtiisan pa. So he came to Lola. At pumunta siya sa kanyang lola. Lola, I have something to tell you. Lola, meron akong gusto sabihin sa'yo. Very good translation. Very good. Lola, you had your favorite manok. Lola, yung paborito mong manok. Very good. I killed it. Napatay ko yung manok. Please forgive me. Pakiusap, patawarin mo ako. Then Lola said, I already forgave you. At sasabihin ng lola, pinatawad na kita. What do you mean you already forgave me? Ano ibig mo sabihin? Napatawad mo na ako. She said, I already watched everything. Dahil nakita ko ang lahat. From the moment you aimed and to the moment you buried. Kaya magmula nung inasinta mo hanggang sa nilibing mo yung manok, nakita ko ang lahat. Then why you didn't punish me? Bakit hindi mo ako pinarusahan? Because mahal kita. Lola! Mahal din kita! She was already forgiven. He was already forgiven, but he didn't know that. Kaya siya po ay napatawad na pero hindi niya pa alam yun. That's why he was so afraid. Kaya nga siya ay natatakot. Tama po ba? In that night,
Lola said to the granddaughter, "Granddaughter, you prepare dinner." Kaya kinagabihan, sabi ng lola sa kanyang apong babae, maghanda ka na ng hapunan. She said, "Lola, he will do it again. Lola, siya po ulit yung gagawa. If you don't do that, I'm gonna tell everything." Kung hindi mo gagawin to, ay sasabihin ko yung lahat. Is he afraid or not afraid? Ngayon, takot pa ba siya o hindi na? Hindi na. Boldly he said, "Tell her everything." Kaya nga matapang niyang sasabihin, sige, sabihin mo. I'm not afraid. Hindi ako natatakot. She already forgave me. Pinatawad niya na ako. Now I'm not afraid. Kaya ngayon, hindi na ako natatakot. Until yesterday, we were afraid Kaya hanggang kahapon, tayo po ay natatakot. because we didn't know that we were already forgiven. Dahil di natin nalalaman na pinatawad na pala tayo. But now we are not afraid anymore Pero ngayon po, hindi na po tayo kailanman matatakot. because Jesus already forgave us forever without any condition. Dahil pinatawad na po tayo ni Jesus magpakailanman ng walang anumang kondisyon. Naintindihan po? Yes. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi rin niya at ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala ng pag-aalay para sa kasalanan. Yes. God said He will not remember our sins At sinabi ni Jesus, hindi niya naaalalahanin pa yung lahat ng ating mga kasalanan. because Jesus already paid the penalty of all our sins Dahil- instead of us. Dahil binayaran na ni Jesus ang kabayaran ng ating mga kasalanan, salip na tayo. Then there is no longer an offering for sin. It means we don't need to add anything for forgiveness of sin. At wala nang pag-aalay pa para sa kasalanan. Ibig sabihin, wala na tayong kailangang anumang idagdag para mapatawad pa yung kasalanan natin. We don't need to add our prayer, money, and the sacrifice. Hindi na natin kailangang idagdag pa yung panalangin, yung pera, o yung ating sakripisyo. Once we add our work in the salvation, which Jesus did, it means we don't believe that salvation. Dahil sa oras na idagdag natin yung ating mga gawa dun sa ginawa ni Jesus, ibig sabihin, hindi tayo naniniwala sa ginawa ni Jesus. Think about this. Look at this verse, Galatians chapter 2, verse 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi ko pinawawalang halaga ang biyaya ng Diyos, sapagkat kung ang pag-aaring ganap ay sa pamamagitan ng kautusan, kung gayon, si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Yes, if we get salvation by our own work, Jesus didn't need to die on the cross. Kaya kung tayo ay magkakaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating sariling gawa, hindi na kailangan ni Jesus na mamatay pa. So, Jesus already perfectly forgave us. Kaya nga perpekto ng pinatawad tayo ni Jesus. But if we add something to the salvation of Jesus, we consumed the work of Jesus. Kaya nga kung magdadagdag tayo ng anumang bagay sa ginawa ni Jesus, kaya ginagamit natin yung ginawa ni Jesus. Naintindihan po? Oh. So, look at this. The husband washed the dishes, all the dishes, Kaya nga yung asawang lalaki ay naghuhugas ng mga hugasin. and he finished everything. At natapos niya yung lahat. And when the wife comes, he said, "It's done." At nung dumating yung asawang babae, sinabi niya, tapos na. Tapos na. But even though he said tapos na, wife says, "I'm gonna start again. I'm gonna wash again." Pero kung sasabihin ng asawang lalaki na tapos na, pero sasabihin naman ng asawang babae, hindi, hugasan ko ulit. And does it mean this wife believe the work of husband or doesn't believe? Ibig sabihin ba anong ibig sabihin nito? Hindi ba naniniwala yung asawa sa ginawa niya o hindi? He doesn't believe. Hindi siya naniniwala. She doesn't believe. That's why she start again. Or she add her work again. Kaya nga hindi siya naniwala, kaya hinugasan niya ulit yung plato at gumawa ulit siya. Perfectly, Jesus already forgave us. Kaya ng perpekto, ng sakdal, niligtas tayo ni Jesus. But somebody says, "But if I attend the church, if I don't attend the church and don't pray, I think I cannot go to heaven." Pero paano kaya kung hindi ako pumunta sa church o hindi manalangin, hindi ko alam kung makakapunta pa rin ako sa langit? Then they don't believe the work of Jesus. Ibig sabihin, hindi sila nanampalataya sa ginawa ni Jesus. Naintindihan po? Oh. Then why we have to live for God? Kung ganoon, bakit kailangan tayong mamuhay para sa Diyos? Not because we are afraid to go to hell, but because we are so thankful of Jesus. Hindi dahil sa takot tayo sa Diyos para na mapunta sa impyerno, kundi gusto natin magpasalamat kay Jesus. In order to pay back the love of Jesus, we attend the church and live for God. Kaya nga para masuklian yung pag-ibig ng Diyos, tayo po ay dumadalo
church para masuklian. 나인tindihan po? So Bible clearly says salvation is the gift of God. Kaya nga malinaw na sinasabi ng Biblia, yung kaligtasan ay biyaya ng Diyos. By grace, you have been saved through faith. Kaya sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng So pananampalataya. unconditionally, even though we don't do anything, Jesus already saved us. Kaya nang walang anumang kondisyon, wala tayong ginawang anuman, iniligtas tayo ni Jesus. When we truly repent, God help us to believe this grace, this gift of God. Kaya kung tunay tayo nagsisisi, tutulungan tayo ng Diyos na manampalataya sa biyaya ng Diyos. It is not done by ourselves. Ito po ay hindi nagawa sa pamamagitan ng ating sarili. This is the gift of God. Ito po yung biyaya ng Diyos, So, regalo ng Diyos. At ito'y hindi sa pamamagitan, would you read? At ito, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang sino man ay huwag magmalaki. So, when we receive the gift, the work of giver and work of receiver is different. Kaya kapag tayo nakatanggap ng regalo, yung gawa ng magbibigay at yung tatanggap ay magkaiba. Giver should pay Yung magbibigay, siya yung magbabayad and he should pack at babalutin niya. and he delivered the gift. At ipapadala niya yung regalo. Then what should receiver do? At ganoon, ano yung gagawin ng tatanggap? Oh, thank you. And when you receive it, At siya po, then gift becomes his gift. siya po ay magpapasalamat. At kapag natanggap niya na yon, magiging regalo niya na yon. So giver prepared everything. Kaya yung magbibigay, inihanda niya na yung lahat. And receiver, thankfully, he just receive it. Kaya yung tatanggap ng may pagpasasalamat, tatanggapin niya lang ito. Tama po ba? God already paid the penalty of our sins. Kaya yung Diyos, binayaran na yung kabayaran ng ating mga kasalanan. And God packed the salvation in the Bible. At inilagay na ng Diyos yung kaligtasan sa Biblia. And God delivered this salvation to us. At inilagay na at dinala na yung kaligtasan para sa atin. And when we truly repent and desire to receive this gift, God help us to believe this gospel. Kaya kung tunay tayo nagsisisi at ninais natin na tanggapin itong regalo na to, tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan. Naintindihan po? Yes. We don't need to do anything. Wala po tayong kailangang gawin na anuman. Then, so, this is a true salvation. Ito po yung tunay na kaligtasan. Please repeat after me. Walang hanggang katubusan. Walang hanggang katubusan. Isa pa po, walang hanggang katubusan. Walang hanggang katubusan. Libreng kaligtasan. Libreng kaligtasan. Isa pa po, libreng kaligtasan. Libreng kaligtasan. This is a true salvation. Ito po yung tunay na kaligtasan. Jesus forgave us forever without any condition. Kaya pinatawad na tayo ni Jesus ng magpakailanman ng walang anumang kondisyon. If somebody says, Jesus doesn't forgive our future sins, so you have to do something to go to heaven, then that is a word of Satan. Kaya nga kung may magsasabi na yung kasalanan natin na hinaharap ay hindi pa napapatawad, kundi ito yung gawa ni Satanas. Jesus' blood is more than enough to forgive our sins. Dahil yung dugo ni Jesus ay higit pa sa sapat para tubusin ang lahat ng ating mga kasalanan. And here is a very important question. If all our sins are already forgiven, can we enjoy the sin? Kaya nga may tanong, kung lahat ng ating kasalanan ay napatawad na, tayo po ba ay magpapatuloy pa sa pagkakasala? Can we enjoy the sin? Kaya nga mag-enjoy pa ba tayo sa gumawa ng kasalanan? Because even though we commit a sin, it's already forgiven and anyway we can go to heaven. So, can we enjoy the sin? Kasi nga napatawad naman na yung kasalanan na natin, kaya kahit mag-enjoy na tayo sa kasalanan, ganun ba yon? No. We don't want to make Jesus sad. Kaya nga ayaw nating malungkot yung Diyos. And we know how much Jesus sacrificed to redeem all our sins. Kaya nga nalalaman natin kung gaano nagsakripisyo si Jesus para tubusin ang ating mga kasalanan. That's why the Romans chapter 6 says, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. Kaya nga sa Roma, Kapitulo 6, sinasabi, ano ang ating sasabihin, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumanggana? Huwag namang mangyari. So, look at this. Here is the
totally different response of the sinner and observer. Ito po yung talagang magkaibang sagot ng isang makasalanan at yung nagmamasid lang. Sinner, he is saved by Jesus, Yung itong isang makasalanan ay iniligtas ni Jesus. and observer just watch these things. At yung isang nagmamasid ay pinanood niya lang ang lahat ng mga bagay na Then ito. this sinner who really realizes his sins and truly repent, Jesus is a real savior. Kaya nga itong makasalanan na to, nung naunawaan niya na siya ay makasalanan at tunay na nagsisisi, si Jesus yung tunay na tagapagligtas. That's why he can sacrifice everything for Jesus, Kaya nga kaya niyang isakripisyo ang lahat para kay Jesus. because he is so thankful to Jesus. Dahil labis siya nagpapasalamat kay Jesus. But this observer just watch it. Pero itong nagmamasid, nanonood lang. Ah, Jesus is good. Oh, si Jesus ay mabuti. But do I have to sacrifice for Jesus? Pero kailangan ko bang magsakripisyo para kay Jesus? He can sacrifice little, but not everything. Maaari siyang magsakripisyo ng kaunti, pero hindi lahat. Because he never been here. Dahil hindi niya naranasan na nandito sa sitwasyon. And he never been saved by Jesus. At hindi siya kailanman iniligtas ni Jesus. Knowledge cannot give us the love. Yung kaalaman lamang ay hindi magbibigay sa atin ng pag-ibig. Knowledge cannot give us the power to live for God. Yung kaalaman lang ay hindi magbibigay sa atin ng kapangyarihan para mamuhay sa Diyos. When we truly repent, God help us to believe the gospel, and since that time, the Holy Spirit dwells in us. At kung tayo ay tunay na nagsisisi, tutulungan tayo ng Diyos na magkaroon ng kaligtasan at mula ng oras na yon, yung Espiritu Santo ay mananahan na sa atin. Then Holy Spirit give us the power to pay back the love of Jesus. At yung Espiritu Santo yung magbibigay sa atin ng kapangyarihan para suklian yung biyaya ng Diyos. So the 1 Thessalonians chapter 1 says, our gospel did not come to you in word only, Sa mga taga-Thessalonica, chapter 1 na sinasabi, sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, but also in the power, in the Holy Spirit, and much assurance. kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. So, since we get salvation, we have to pay back love of Jesus. Kaya mula nung tayo ay nagkaroon ng kaligtasan, dapat nating suklian yung biyaya ng Diyos. Before salvation, when we commit a sin, we have to go to hell. Kaya bago tayo maligtas, kapag nakagawa tayo ng kasalanan, dapat tayo mapunta sa impyerno. But after we really believe the walang hanggang katubusan and libreng kaligtasan with the help of the Holy Spirit, even though we commit a sin, we never go to hell because all our sins were already forgiven. Kaya nga nung sa oras na tayo ay sumampalataya na natubos na yung ating kasalanan magpakailanman, kaya kahit makagawa tayo ng kasalanan, hindi na tayo mapupunta sa impyerno, sa langit pa rin tayo. But there is a discipline Pero meron dito yung disiplina. because in order to guide us to the right way, instead of sending us the hell, in order to guide us to the right way, God, if we continue to commit a sin, God discipline us. Kaya nga para magabayan tayo ng Diyos sa tamang daan, para maituwid tayo, dinidisiplina tayo ng Diyos. But it doesn't mean we go to hell. Pero hindi ibig sabihin, mapupunta tayo sa impyerno. 나인tindihan po? If my son goes to the wrong way, I can discipline him. Kaya kung yung anak ko ay mapunta sa maling daan, didisiplinahin ko siya. But I never kill him. Pero hindi ko siya papatayin. 나인tindihan po? Then here is a very important question. Ito po yung may importanteng Did katanungan. Jesus forgive only our sin or all people's sin? Si Jesus ba ay pinatawad yung kasalanan ko lang o yung maging kasalanan ng lahat ng mga tao? Yes, lahat. Lahat po. Then all people can go to heaven? Ibig sabihin ba lahat ng tao mapupunta sa langit? No. Hindi po. There is a last sin. Pero pong huling kasalanan. That is not believing. Ito po yung hindi pagsampalataya. So even though the Muslim sins and the criminal sin, their sins were all forgiven. Kaya maging yung kasalanan ng Muslim, maging yung kriminal, lahat ng kasalanan nila ay napatawad na. But if they don't believe this, they cannot get salvation. Pero kung hindi sila sasampalataya, hindi sila magkakaroon ng kaligtasan. Noong 1892, si George Wilson ay naakusahan ng pagnanakaw at pagpatay sa isang post office. Siya ay napatunayang nagkasala at hinatulan ng kamatayan. Gumawa ng petisyon ng kanyang mga kaibigan
para sa kanya. Sa kabutihang palad, nakuha nila ang sulat ng paglaya mula kay President Andrew Jackson. Ngunit sa kabila ng balitang ito, tumanggi si George Wilson na makalaya at mas piniling mamatay. Kaya nahirapang mamili ang sheriff. Hindi niya maisakatuparan ng pagpatay dahil ang opisyal na sulat ng pagpapatawad ay nailabas na. Dahil hindi niya maisip kung ano ang dapat gawin, ibinalik niya ang kaso kay President Jackson. Maging ang presidente ay naguluhan kaya't ibinalik ang kaso sa US Federal Court. Si John Marshall, ang Chief Justice ng Korte Suprema, ang nagbigay ng huling pasya. Ang sulat ng kapatawaran ay isang piraso ng papel lamang at nagkakaroon lang ng bisa kapag ito ay tinanggap. Iilang mga nahatulan lamang ang tumatanggi dito, pero kapag sila ay tumatanggi, hindi na ito pagpapatawad. Kaya't si George Wilson ay nahatulang mamatay sa pamamagitan ng pagbigti sa lubid. Ang sulat ng kapatawaran na inilagay sa mesa ng sheriff sa loob ng 30 minuto ay nabaliwala. Ang Diyos ay nagpadala sa atin ng sulat ng kapatawaran na may kapangyarihan at biyaya na hindi maikukumpara sa kapangyarihan ni Presidente Andrew Jackson. Ang sulat ng kapatawaran ay si Jesus. Ang sino mang maniniwala kay Jesus ay mabibigyan ng walang kapantay at nakamamanghang biyaya na kay Jesus. So these days, nobody goes to hell because of his own sin. Kaya nga sa panahon natin ngayon, walang sino man yung mapupunta sa impyerno dahil sa kanyang mga kasalanan. Because their sins were already forgiven by Jesus Christ. Dahil yung kasalanan niya ay napatawad na sa pamamagitan ni Jesus. But they go to hell because they don't believe this. Pero pupunta sila sa impyerno dahil hindi sila sumasampalataya. Naintindihan po? So, sayang. Really sayang. Kaya sayang po. Because their sins were already forgiven, but they don't believe this, so they go to hell. Kaya sayang po dahil yung kasalanan nila ay napatawad na pero hindi sila sumampalataya, kaya sila po ay mapupunta sa impyerno. That's why after we get salvation, we have a great responsibility. Kaya nga pagkatapos nating maligtas, meron tayong dakilang responsibilidad. We have to deliver this good news to our family and our friends. Kaya dapat nating ibahagi itong magandang balita sa ating pamilya at sa mga kaibigan. Your sins were already forgiven. Yung kasalanan mo ay napatawad na. Come and listen. Kaya pumunta ka at makinig. When they truly understand the gospel and believe the gospel, they can also go to heaven together. Kaya kung sila ay kung tunay nilang naintindihan yung ebanghelyo at naunawaan nila, sila po ay pareho mapupunta sa langit. So, do you remember this picture? Naalala niyo po ba itong larawan na ito? Because of sin, we couldn't go to heaven. Dahil sa kasalanan, hindi natin magawang pumunta sa langit. But when Jesus died on the cross, He redeemed our past, present, the future sin. Kaya nung si Jesus ay namatay sa krus, tinubos niya yung ating mga kasalanan noon, ngayon at sa hinaharap. Without any condition. Walang anumang kondisyon. Tama po ba? Then, can we go to heaven? Kung ganoon, mapupunta na ba tayo sa langit? Would you close your eyes? Pwede niyo po bang ipikit yung mga mata ninyo? If you are sure to go to heaven, please raise your hand. Pakiusap, kung sigurado kayo na mapupunta kayo sa langit, itaas niyo yung isang kamay niyo. So boldly raise your hand. And if you understand the true salvation, walang hanggang katubusan, today, please raise the another hand. At kung ngayon niyo lang naunawaan yung walang hanggang katubusan, pakiusap, itaas niyo yung isa niyo pang kamay. Okay. Would you give the big hands to the Lord? You may open the eyes. Kaya pwede niyo po buksan yung mata niyo. Today is the happiest day in our life. Kaya ngayon po ito yung pinakamasayang araw sa inyong buhay. Because today, we can go to heaven. Dahil ngayon, maaari na tayo makapunta sa langit. Even though we have so many difficulties in this world, we have a hope. One day, we're gonna go to heaven. Kaya kahit marami tayong kahirapan dito sa mundong ito, meron tayong pag-asa na isang araw, mapupunta tayo sa langit. No matter what happens, and no matter when we die,
we are sure to go to heaven. Kaya ano man yung mangyari, kung kailan man tayo mamatay, sigurado tayo na mapupunta sa langit. That's the salvation. Ito po yung kaligtasan. And when we get salvation, Holy Spirit comes in us. Kaya nga nung natanggap natin yung kaligtasan, yung Espiritu Santo ay nanahan sa atin. And when we realize that all our sins are forgiven, spiritually we are connected with God. Kaya nung naunawaan natin na tayo ay napatawad na ng spiritual, konektado na tayo sa Diyos. So that's the being born again, and that time we become the children of God. Kaya nga ito po yung naipanganak ng muli, kaya tayo po ay anak na ng Diyos. And when we get salvation, we pass through the narrow gate. At nung nagkaroon tayo ng kaligtasan, tayo pa ay dumaan sa makipot na pintuan. So after we get salvation, this is the last topic. Please give me some minutes. We have to abide in the true church. Kaya nga, pagkatapos po ng kaligtasan, dapat tayong manatili sa church, sa tunay na church. That's the most important part for our Christian life. Ito po yung pinaka-importanting parte sa ating Kristiyanong pamumuhay. Then how can we find the true church? Kung ganun, paano natin mahanap yung tunay na church? Church is not the building. Yung iglesia, hindi po ito yung gusali. Church is the group of saved people. Kaya yung iglesia, ito po yung samahan ng mga ligtas na tao. So Romans chapter 10 says, God sent the saved person. Kaya nga sa Roma chapter 10, ipinadala ng Diyos yung ligtas na tao Then they preach the gospel. at ipinangaral yung ebanghelyo. Then if you listen the gospel and believe it, you get salvation. At kapag ikaw ay nakapakinig ng ebanghelyo at sinampalatayan mo ito, magkakaroon ka ng kaligtasan. Then the group delivering the gospel to you is the true church. Kaya ngayong grupo na nagpadala ng ebanghelyo sa iyo, ito po yung tunay na iglesia. So it's very easy to find the true church. Kaya napakadali lang para mahanap yung tunay na iglesia. When you get salvation, you stay there. Kaya kung saan ka naligtas, dun ka manatili. Naintindihan po? So, I can boldly say we are one of the true churches. Kaya nga matapang kong sasabihin na isa kami sa tunay na iglesia. We cannot say we are the only one true church, but we can say we are one of the true church. Kaya nga hindi ko masasabi na kami lang yung kaisa-isang tunay na church, pero masasabi ko na isa kami sa tunay na iglesia. So, the Bible clearly says, if you get salvation, you stay there. Kaya nga malinaw na sinasabi ng Biblia, kapag naligtas ka, dapat manatili ka doon. When the baby is born, he should stay in the mother's bosom. Kaya nga pag ipinanganak yung isang sanggol, dapat siyang manatili sa kanyang ina. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutuhan at matatag na pinaniwalaan. Yamang nilalaman mo kung kanino ka natuto. So, where did you learn the salvation? Kaya saan niyo po nalaman yung kaligtasan? Where did you get salvation? Saan po kayo nagkaroon ng kaligtasan? Then, the Bible says, you stay there. At sinasabi ng Biblia, dun ka manatili. So, if you really get salvation, please continue to learn the Word of God. Kaya kung tunay po talaga kayo nagkaroon ng kaligtasan, pakiusap, patuloy po kayo mag-aral ng salita ng Diyos. Here. Basahin po today's last verse. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Newborn babies need the pure milk. Kaya nga yung bagong silang na sanggol, kailangan nyo ng purong gatas. So when we get salvation, we are new spiritual newborn baby. Kaya nga nung tayo ay naligtas, tayo po ay spiritual na bagong silang pa lang. So in order to grow up and pay back the love of Jesus and save other people, we need more Word of God. At kaya para lumago at suklian yung biyaya ng Diyos at may bahagi ito sa iba, kailangan nating manatili sa iglesia. Naintindihan po? That's why we gathered every Sunday. Kaya po nagtitipon tayo tuwing linggo. Then you can learn how to live for God. At doon yung matututunan kung paano mamuhay para sa Diyos. So, about Christian life, we will continue on Sunday. Kaya patungkol sa Kristiyanong pamumuhay, ipagpapatuloy po natin ito sa linggo. And today, we learn about the salvation. At ngayon po, napag-aralan natin yung patungkol sa kaligtasan. Based on the redemption law, Jesus died for our place. At base sa batas pangkatubusan, si Jesus ay namatay sa halip na tayo. And He forgave us forever. At pinatawad niya tayo magpakailanman. And He freely forgave us. At nang libre, pinatawad niya tayo. That's why, if don't believe this,
we cannot get salvation. Pero kung hindi tayo sasampalataya dito, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. And after we get salvation, we have to abide in the true church. At pagkatapos nating maligtas, dapat tayong manatili sa tunay na iglesia. And when we continue to learn the word of God, we grow up and bear the fruits. At kung tunay tayong naligtas, patuloy tayong lalago at mag-aaral ng salita ng Diyos. Naintindihan po? So when we get salvation, God is our Father and we are brothers and sisters. Kaya nga nung tayo ay naligtas, yung Diyos ay naging ama natin at tayo po ay brothers and sisters So na. please call, if you really get salvation, please call each other brother and sister. Kaya kung talagang nagkaroon ka ng kaligtasan, tawagin mo sila na brother or sister. Brother, sister. We are spiritual family. Tayo po ay family na, spiritual. Tama na po, tama na. So, last message is, makita-kita po tayo sa Sunday Sunday sermon. sermon. Brothers And sisters. Yes. Masaya po ba? Yes. I'm so happy too. Let's pray together. Tayo po ay manalangin. Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for saving us. Ama namin Diyos na mabagin, nasa langit, maraming salamat po sa pagliligtas sa amin. Even though we didn't do anything, you loved us so much. Bagaman wala po kaming ginawang anuman, minahal mo kami ng lubusan. You sacrificed everything to pay the penalty of our sins. Isinakripisyo niyo po ang lahat para mabayaran yung lahat ng aming mga kasalanan. And thank you for guiding us to realize the true salvation. Salamat din po at ginabayan niyo kami para malaman yung tunay na kaligtasan. Now, please help us to abide in the church and grow up and pay back your love. At pakiusap, tulungan niyo po kami na makapanatili sa church at lumago ng sama-sama. So many people are going to hell. Napakaraming tao po ang mapupunta sa impyerno. Please use us to deliver this good news to save them. Pakiusap, gamitin niyo po kami para ibahagi yung magandang balita para maligtas sila. Thank you for everything. We pray in name of Jesus Christ. Maraming salamat po sa lahat. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.